Praise God. Sana marinig niyo po ako ng maayos kahit medyo mahina po. So muli po magandang umaga po sa ating lahat, aming mga minamahal na mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa lahat po ng dako ng mundo kung saan man po tayo naroroon. Muli po magandang or Happy New Year po. Ito po yung pang-anim na araw po ng bagong taon ngayon. So bumabati rin po kami sa inyong lahat. Muli ng isang Happy New Year po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang aming papag-aralan ang inyong mga salita. Tinataas po namin sa inyo na ikaw po ang siya pong manguna at magbigay po ng pangunawa po sa aming lahat. Nawa ang iyong dakilang Espiritu ang siya pong gumabay sa amin upang ang mga salita mo na aming papakinggan o Diyos ay maitanim po sa aming mga puso at magiging gabay at tulong po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat o Diyos dahil meron kang dakilang bagay na ginagawa sa aming kalagitnaan ngayon at maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapala at mga biyaya na aming tinanggap at tatanggapin pa po o Diyos. Salamat po at ito ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon at maraming salamat sa pagkakataon po na ito na naibigay po sa atin upang ibayag po ang kanyang mga salita. At ang ating pag-aaralan ay hango po sa aklat po ng ikalawang Korinto sa unang kapitulo po, 2 Corinthians chapter 1, mula po sa verse 3 hanggang sa verse 5. Ang pamagat po ng ating topic ay The God of Comfort and Compassion. So ang Diyos po na maawain at Diyos na nagpapalakas po ng ating loob. Hallelujah. So basahin po natin dyan sa 2 Corinthians chapter 1 mula po sa verse 3 hanggang verse 5. Sabi po niya rito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na binigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Okay? Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Purihin ang Diyos sa pagkapabasa po ng kanyang mga salita. Hallelujah. Tunay nga po mga kapatid na ang papuri at ang pagsamba ay para sa ating Panginoong Diyos lamang. Amen? Sangayon po ba kayo mga kapatid? Na ang papuri at pagsamba ay sa Diyos po lamang. Hindi po ito para po sa tao. Dahil kung ang papuri at pagsamba ay naibibigay o naiaalay po sa tao, ang tao po ay nagiging idols, nagiging Diyos-Diyusan at ito po ay ayaw po ng Diyos o karimarim po sa harap po ng Panginoon. Kaya tunay nga na ang pagpupuri ay para po sa Panginoong Diyos lamang po sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo dahil siya po ang nagtawid po sa atin mula po sa nakaraang taon upang sa bagong taon na ito ay andito na naman po muli po tayo mga kapatid. Hindi lamang po tayo magpuri, kundi magpasalamat po tayo. Dahil buhay na buhay po tayo. Yung hininga na nasa atin po ngayon, yung lakas ay galing po sa Kanya. So dapat po nating ipagpuri ang Panginoon sa mga bagay po na ito na nasa atin po sa araw po na ito. Regardless po, anuman po ang kalagayan at sitwasyon po natin, saan man po tayo naroroon, dapat po ay magpuri po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil habang may buhay po tayo, may dahilan ng Diyos kung bakit hindi po niya kinukuha yung buhay po natin.
Kaya yan po ay pagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Now, tingnan po natin itong binasa po natin. Meron pong dalawang bagay o dalawang katangian ng Diyos na binanggit po sa ating binasa. Ang una po dito ay siya po ang Diyos na, or siya po ang Ama na maawain, o He is the Father of compassion. Amen? Maawain po ang ating Diyos. Bakit po natin sinasabi na maawain ang Panginoon? Opo mga kapatid, dahil sa kabila po ng marami po nating mga kasalanan, dahil sa kabila po ng marami po nating mga pagkukulang, sa kabila po na hindi po natin binibigyan ng pansin noon, na sa kabila po na hindi po natin siya pinupuri, ay napakamaawain pa rin po ng ating Diyos. Sa totoo nga lang po mga kapatid, kaya po tayo nabubuhay ngayon ay dahil lamang po sa awa po niya. Dahil po pwede naman po siyang lumikha uli ng mga panibagong tao para magpurit magsamba sa Kanya kung tutuusin. Pero dahil nga po sa awa po ng Diyos, niloob po niya, hindi lamang po bigyan tayo ng lakas o ng buhay ngayon, kundi mismo ang Kanyang anak na si Jesus, ang ating Panginoon, ay sinugo po niya upang tayo po ay maabot at mailigtas. Maiahon po tayo doon po sa kadiliman at makita po natin ang liwanag ng Panginoon. Amen? Sino pong Diyos ang makapagbibigay po ng awa na ganito sa atin? Wala po, kundi ang Panginoon, ang Diyos lamang po natin, ang Diyos Ama na nasa langit. Kaya ito sinasabi po ni Apostol Pablo na ang Diyos Ama ay maawain. Hallelujah! Kaya nandirito po tayo ngayon. Kung hindi po maawain ng Diyos, malamang matagal ay, malamang noon pa ay kinuhanan niya po ang ating mga buhay na ipinahiram po niya sa atin. Di po ba? So bawat isa po sa atin ay kailangan po natin itong awa po ng Diyos. Ngunit ano po ang pangalawa na katangian pa po dito na sinabi, binanggit? He is the God of all comfort. Siya po ang Diyos na nagpapalakas ng ating mga loob. Amen. Tunay po mga kapatid, siguro kung hindi po pinapalakas ng Panginoon ang ating loob, ang ating kaisipan, ang ating puso, sa sitwasyon po na kinalalagyan po ninyo, sa mga problema po na kinakaharap po natin, malamang baka nagkagulo-gulo na. Yeah? Wala na pong direksyon ang ating buhay. Ngunit tingnan niyo po ito mga kapatid. Sa kabila po na andyan po kayo sa loob, ang Panginoon, makita po sana natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas ng loob para harapin itong pagsubok na ating kinakaharap ngayon. At salamat nga po sa Diyos, dahil kahit matagal ka na sa loob, tingnan mo, sinustain ka pa rin ng Panginoon. Binigyan ka ng lakas ng loob para lumaban, para manatiling kumapit po sa Kanya. Yan po ang gawain po ng Diyos. Ang demonyo, wala po siyang maibibigay na ganyan. Sa una lang, parang paliligayahin ka, pero sa bandang huli, pagbabayarin ka ng napakalaki, pati buhay mo, kukunin pa niya. Pero ang Diyos, tingnan nyo, wala nga tayong maibigay sa Kanya, pero maawain pa rin. At siya ang nagpapalakas ng ating loob. Kaya dapat tunay nga na ang papuri ay para po sa Kanya at magpasalamat tayo. Dahil siya ang nagbigay ng ating lakas ng loob para lumaban at harapin itong sitwasyon na ating kinalalagyan ngayon. Ang kagandahan po niyan mga kapatid, kaya sabi niya kung bakit niya pinapalakas ang ating mga loob, upang tayo rin po na nakatanggap ng pagpapalakas po niya ay pwede rin po nating ibahagi sa ating kapwa. Sa paanong paraan? Kapag meron po tayo nakikitang mga kasamahan po natin dyan na pinanghihinaan na po ng loob, parang nawawalan na po ng pag-asa, pwede po nating ibahagi sa kanila o ipaalala sa kanila na merong Diyos na nagbibigay ng lakas ng loob po sa atin. Nakakatuwa ano mga kapatid? Salamat po sa ating Panginoon na siya talaga ay napakabuti po sa ating lahat. So pwede po nating ibahagi sa kanila. Kaya
Kaya kung bakit po tayo po ay pinapalakas ng loob ng Diyos, may dahilan para din po sa panahon na nakikita po natin yung ating mga kasamahan, mga kapatid, na pinanghihinaan ng loob, ay pwede rin po tayong magamit bilang instrumento ng Diyos upang sila rin po ay palakasin ang kanilang mga loob. At sabihin natin na huwag tayong manghina, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil merong Diyos. Kapit lang po tayo. Yun po ang gawain po ng ating Panginoon. Kaya may dahilan po ang Diyos sa lahat ng bagay po, mga kapatid. Amen? Ang kailangan lang po natin ay umunawa at intindihin kung ano ba ang plano po ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga nais ng Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya po yung pagpasok po ninyo dyan sa loob, mga kapatid, naniniwala po ako na hindi po ito kasiraan ninyo. Dahil pasalamat tayo sa Diyos na binuksan po niya ang gawain po, kahit na virtual po na ganito, online, mga kapatid. Hindi po ito lang. Dahil napakalaking bagay po ito na ginawa ng Diyos. Milagro po ito. Pero muna, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati dito sa ibang bansa ay pwede tayong makapag-fellowship, pwede tayong magsama-sama na magpuri po sa Panginoon. So ito po ang dahilan kung bakit po mayroong internet. Ginawa po ito ng Diyos para maipaabot po ang mga balita, na magandang balita, ang mga salita po niya sa bawat isa po sa atin. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Yan po ay dahil po sa awa po niya muli. Dahil gusto niyang palakasin din po ang ating mga puso at kaisipan. Para yung mga nababagabag po nating mga kaisipan, ay mapanatag. Yung mga puso po natin na nanghihina ay mapalakas muli. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag ka na po sanang mabagabag dyan sa loob. Huwag ka na po sanang manghina. Ito po pinapaabot ng Panginoon sa ating lahat. Siya po ang Diyos na maawain, mahabagin, Diyos na nagpapalakas po ng ating loob. Sana po ay panampalatayahan po natin yan at tanggapin po natin yan na mensahe po ng ating Panginoon. So paano po natin yan, paano po natin maging ganap na mararanasan? Ito po ay yung patuloy po nating pananampalataya. Ito po yung patuloy po nating pakikiisa sa ating Panginoon. At patuloy na panghawakan po natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako na sinabi po niya sa kanyang mga salita. So, sa verse 5, ano po ang sabi pa po niya doon? Yung verse 5 natin. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo. O nga no? Dito po, masabi po natin, mga kapatid, na ang paglingkod sa Panginoon ay hindi naman po madali. Dahil talaga naman pong merong pagsubok. May mga pagkakataon talaga na yung panampalataya natin ay nasusubok pa rin. Kahit na sinabi na natin nanampalataya tayo sa Panginoon. Pero, ang maganda po rito, na yung pinagkaiba po niya sa pagsubok natin nung wala pa ang Panginoon sa ating buhay. Napaganda po dito na sa panahon po na mga ganito, meron pong Panginoon na tumutulong po sa atin. So ano po ang pipiliin po natin, mga kapatid? Mas maganda naman po na ngayon, nakilala po natin ang ating Panginoon. Siya na po yung tumutulong po sa atin. Okay? Kapag tayo po ay nanghihina, kapag tayo po ay nawawalan ng lakas, andyan ang Panginoon. Nakaramay po natin. Sumasama po, dumadamay po sa ating lahat. Kaya, ang paglingkod po sa Panginoon talagang may pagsubok. Ang paglingkod sa Kanya ay may mga kakaharapin po tayong mga problema. Pero kaparte po lahat yan. Ang maganda nga lang, andyan ang Panginoon na tutulong po sa atin. Kaysa nung tayo ay wala pa sa Kanya, nung hindi pa po tayo nakakilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, hindi po natin alam kung paano po natin harapin ang mga pagsubok po na ito. Ngunit sa ngayon, na
naririnig na po natin ang salita ng Diyos at isinapuso po natin, tinanggap po natin at talagang pinanampalatayaan po natin, yan po ang tumutulong po sa atin. Nagpapalakas po ng ating kalooban na kahit sa paghihirap, kahit sa kahirapan man, kahit sa mga pagsubok man, dahil sa panampalataya natin sa ating Panginoon. Yan sabi niya, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang loob ng bawat isa, ng ating loob. Amen? So gaano man karami po yung mga paghihirap, yung mga pagsubok na ating nararanasan o kinakaharap. Ganon din po, karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya huwag po tayong magtiwala sa ating sariling lakas. Kailangan po ay magtiwala po tayo sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon at sa tulong at gabay ng Espiritu ng Diyos. Tayo po ay makaka-overcome po. Makakayanan po natin ang mga pagsubok na yan. Dahil ito po, nabasa po natin na kung gaano po karami yung mga pagsubok at paghihirap na ating kakarapin dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ganun din po karami, kalaki o karaming beses na tayo ay pinalalakas ng loob ng ating Panginoon. Amen? So sabi po ni Apostol Pablo, muli, balikan po natin yung sabi niya, purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus. Tunay nga sa ating pagpupuri ngayon, naniniwala po ako kapatid na kung ikaw ay nakinig po ng mabuti, kahit dito po sa maiksing mensahe po na ito, alam ko po na kumilos na po ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya dapat ang gawin po natin, regardless yung sitwasyon po natin ngayon, anuman po ang nararamdaman mo, pinagdaraanan mo at sitwasyon mo dyan sa loob, maging tayo dito sa labas, ang kailangan po natin lamang ay magpuri sa ating Panginoon. At ang pagpupuri ay kalakip po yan ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. Yan lamang po ang mensahe na may babahagi po sa atin ngayon at naway napalakas po ang ating mga loob ng ating Panginoon muli at magpatuloy lamang po tayo na maglingkod po sa Kanya. Purihin po natin ang Diyos at maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.